Nagsisimula ang pelikula sa Hong Kong pagkatapos ng mapangwasak na tsunami. Ang lungsod na yon ay naging isang napakalaking dagat na puno ng mga mapanganib na nilalang tulad ng mga pating. Ang mabangis na bagyo ay nagulat sa lahat, na nagdulot ng malawakang gulat at humantong sa pagkamatay ng kalahati ng populasyon. Ang mga tao ay desperadong sinubukang iligtas ang kanilang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay sa kaguluhan, ngunit ilan lamang ang nagtagumpay. Nabatid na nakaligtas ang mga iba na sumilong sa mga bubong ng matataas na gusali. Biglang nagising ang bida, si Asha, mula sa isang nakakatakot na panaginip. Bagamat nalulungkot, nag-ipon siya ng lakas ng loob na bumangon at simulan ang kanyang araw. Si Asha ay nakulong sa isang gusali na matatagpuan sa gitna ng isang lubog na lungsod sa loob ng 5 taon pagkatapos ng tsunami. Walang laman ang gusali, walang ibang tao sa paligid, at itinago niya ang iba't ibang mga bagay sa iba't ibang silid upang maiwasan ang pagnakawan ng mga pirata. Makalipas ang ilang oras, tahimik na tinungo ni Asha ang terrace. Doon, nag-iipon siya ng tubig ulan na pinakuluan niya para gawing kape. Pagkatapos masiyahan sa kanyang inumin, inilabas niya ang isang radyo na nakatago sa malapit, nagpasok ng mga bagong baterya, at nakikinig ng musika sa pamamagitan ng kanyang mga headphone. Ang maliit na kasiyahang ito ay umaaliw kay Asha habang tinatanaw niya ang lungsod na dating maraming tao. Nang maglaon, malalaman natin na isa sa pinakamalaking hamon niya ay ang paghahanap ng tubig. Kapag umuulan, nililinis niya ang naipong tubig gamit ang isang tela, pinipiga ito, at iniimbak ito sa isang bote. Pagkatapos ay itinago niya ang mahalagang tubig sa isang tangke, dahil maraming mga magnanakaw ang madalas na nagkakalat sa lugar para sa pagnakawan. Si Asha ay maingat na sinusubaybayan kung ilang bote ng tubig ang natitira niya, na itinala ang lahat sa kanyang talaarawan. Para sa almusal, kumakain siya ng 2 kutsarang pansit na pinakuluan sa tubig at iniimbak ang kanyang mga supply hanggat maaari. Sa sumunod na eksena, naalala ni Asha ang mga masasayang panahon kung saan makakain siya ng masasarap na pagkain sa mga restaurant kasama ang kanyang mga kaibigan. Sino kaya ang makakabili niyan? Ngayon, siya ay nag-iisa, wala na ang kanyang mga kaibigan, at ang mga masasayang oras na iyon bilang isang malayong alaala. Sinusubukang gambalain ang sarili, sinimulan niyang tingnan ang nakapalibot na lungsod sa pamamagitan ng kanyang binocular. Ang buong lungsod ay nakalubog pa rin sa tubig, at ilang mga gusali na lamang ang natitira sa ibabaw. Ito ay tulad ng Waterworld, maliban sa matamis na asno ni Kevin Costner ay wala kahit saan. Habang iniskan niya ang lugar, napansin niya ang ilang nakaligtas sa isa pang gusali. Pagkatapos, nakita niya ang isang kahon na lumulutang sa tubig sa ibaba. Sa pag-aakalang maaaring naglalaman ito ng ilang kapaki-pakinabang na item, nagpasya si Asha na kunin ito. Bumaba siya sa nakalubog na apartment at sinubukang hilahin ang kahon patungo sa kanya gamit ang isang pin. Gayunpaman, ang tubig ay puno ng mga nilalang at isa sa mga isda ang humawak sa kahon. Hinatak nito si Asha patungo sa sirang bintana at nasugatan siya sa kamay. Ngunit sa kabila nito, hindi siya sumuko at kahit papaano ay nakuha niya ang kahon. Tuwang-tuwang binuksan ni Asha ang kahon at nakita niya ang isang bote ng whiskey sa loob. Dahil hindi siya umiinom, ginagamit niya ang alak upang linisin ang kanyang sugat. Sa gabi, si Asha ay nakarinig ng ilang mga ingay at nakita niya ang isang grupo ng mga magnanakaw na papalapit sa gusali upang maghanap ng pagkain. Natatakot siya dito. Kaya, mabilis niyang itinapon ang lahat ng gamit niya sa ilalim ng basura at nagtago sa isang silid. Ang grupo ng mga magnanakaw ay pumasok sa gusali at nagsimulang maghanap sa bawat apartment. Biglang nagsimulang magpaputok ng baril ang isang teenager sa grupo. "Tara na guys!" At napahupa. Napatakip ng ngipin si Asha dahil sa putok ng baril. Para pakalmahin ang sarili, binalikan niya ang kanyang mga alaala. Inaalala ang masasayang panahon kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang mga alaalang ito ay nagdudulot sa kanya ng kaunting kaginhawaan. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis ang mga magnanakaw at lumabas si Asha sa kanyang pinagtataguan. Sinubukan niyang matulog, ngunit muli siyang nalulula sa paulit-ulit na bangungot kung saan nalulunod ang kanyang pamilya at wala siyang magawa upang iligtas sila. Kinabukasan,
Inayos ng kaunti ni Asha ang kanyang lugar at nakipagsapalaran sa tubig sa ilalim ng gusali kung saan nakahanap siya ng ilang mga kahon. Natuklasan niya ang isang bote ng jam sa loob ng isa sa mga ito at ang amoy ay nagpapasigla sa kanyang espiritu. Strawberry jam, yum! Gayunpaman, panandalian ang kanyang kagalakan nang tumingin siya sa labas at makita ang lumulutang na katawan ng isang batang babae. Nawasak siya nito at mabilis siyang umatras sa kanyang silid. Nang gabing iyon, may narinig pang ingay si Asha sa gusali. Naalarma, binuksan niya ang mga ilaw para tingnan, ngunit wala siyang makitang sinuman. Nang mapagtantong may mali, naghugas siya ng kamay sa lababo at nag-iwan ng sabon. Nang malapit na siyang umalis, napansin niya ang isang batang babae na kumukuha ng sabon. Nahuli siya ni Asha, ngunit nanlaban ang dalaga at nagtago sa ibang lugar. Sa sandaling ito, napagtanto ni Asha na ito ang parehong babae na nakita niya sa tubig noong araw na yun. Hindi patay ang dalaga. Sa katunayan, siya ay buhay na buhay at nasa loob ng gusali. Kinabukasan, lumabas si Asha para hanapin ang babae at nalaman niyang natutulog ito sa isang sofa sa ibang silid, ngunit hindi siya kumilos at sa halip ay nagluto ng kanyang pagkain. Pagkaraan ng ilang oras, napansin ni Asha na nagnakaw ang dalaga ng maraming gamit sa kanyang silid, kabilang ang larawan ng kanyang pamilya. Sinubukan niyang habulin siya at bawiin ang litrato, ngunit muling tumakas ang dalaga. Pagsapit ng gabi, nananatili ang dalaga sa isang silid na puno ng tubig. Dahil naaawa sa kanya, nagluto si Asha ng kanyang pansit at ibinaba sa kanya. Ipinaalala ng babaeng ito kay Asha ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na nag-trigger ng isang flashback sa isang oras na kasama niya ang kanyang pamilya na nagdiwang ng kaarawan ng kanyang kapatid na babae. Naaalala ni Asha ang pagbibigay sa kanya ng regalo, kasunod ang pagbibigay ng kanyang mga magulang sa kanyang kapatid na isang kwintas ng pamilya. Ikinagulat nito si Asha dahil palagi niyang inaasahan na matatanggap niya ang kwintas kapag siya ay lumaki. Gayunpaman, hindi siya binigyang pansin ng kanyang mga magulang. Sa sobrang galit, padabog siyang lumabas ng silid. Habang nagmumuni-muni si Asha sa kanyang mga alaala, nakita namin na nakasuot siya ng parehong kwintas. Samantala, tumanggi ang dalaga na kunin ang inaalok na pansit, kaya iniwan sila ni Asha doon at bumalik sa kanyang silid. Ngunit pagkatapos niyang umalis, nagbago ang tindig ng dalaga at gutom na kumain ng pagkain. Kinabukasan, bilang kilos ng pasasalamat, ibinalik ng dalaga ang lahat ng mga bagay na ninakaw niya. Dahil dito, nagluto si Asha ng pagkain para sa kanya at sabay silang umakyat sa bubong. Bagamat ang sarap sa pakiramdam ni Asha na may kasama siya pagkatapos ng maraming taon, nahihirapan siyang magsalita dahil matagal na siyang walang kausap. Hindi siya nakikipag-usap sa babae, ngunit nag-set up ng isa pang kama sa kanyang silid ng gabing iyon. Habang sinusubukan nilang matulog ay biglang umiyak ang dalaga, miss na raw niya ang kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, kinausap siya ni Asha, inaaliw siya sa pagsasabing makikita nila ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay ipinahayag ng batang babae na ang kanyang pangalan ay Hai. Kinaumagahan, pumunta sila sa terrace para iskan ang paligid. Habang naghahanap si Asha ng mga supply, napansin ni Hai ang isang malagkit na strip na nakakabit sa pintuan ng bubong. Tinangka niyang alisin ito, ngunit tuluyang isinara ang pinto. May sira pala ang lock at ginamit ni Asha ang strip para hawakan ang pinto. Nangangahulugan ito na sila ay nakulong sa bubong na walang paraan upang makababa. Paanong ang alinman sa kanila ay magiging ganoon kagago? Nagsimulang magpanik si Asha sa takot na mamamatay sila dito. Ngunit ang maliit na batang babae ay kaswal na nagbubukas ng lock sa tulong ng isang wire. Gumaan ang loob at humanga si Asha sa pagiging maparaan ni Hai. Gayunpaman, binalaan niya ang batang babae na huwag hawakan ang anumang bagay nang hindi sinasabi sa kanya at tumahimik upang maiwasan ang pag-akit ng mga magnanakaw. Idiniin niya na maingat niyang inayos ang mga bagay-bagay at kailangan nilang maging maingat. Sa kanilang pag-uusap, nagtatanong si Hai kung ano ang kanilang gagawin kung sakaling dumating muli ang mga magnanakaw. Tiniyak ni Asha sa kanya na mayroong ligtas na lugar kung saan maaari silang magtago.
Nilinaw din niya na hindi sila magtangkang tumakas dahil ang tubig sa paligid ay naging lubhang mapanganib. Kinagabihan, napansin ni Asha na nawala ang suot niyang kwintas. Dahil ito ang huling alaala ng kanyang nakababatang kapatid na babae, siya ay naging desperado na mahanap ito. Kinalaunan ay hinarap ni Asha si Hai, na pinaghihinala ang maaaring ninakaw niya ito, ngunit nakakasakit lamang ito sa batang babae. Kaya kinuha niya lahat ng gamit niya at lumipat sa ibang kwarto. Ang sitwasyon ay nag-trigger ng isang alaala mula sa nakaraan ni Asha. Laging pinapaboran ng kanyang mga magulang ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Binibigyan muna siya ng lahat. Ang paboritismong ito ay nagdulot kay Asha na makaramdam ng matinding selos na humantong sa isang mahirap na relasyon sa kanyang kapatid na babae at sa kanyang mga magulang. Kaya pinatay niya sila. Kinaumagahan, napansin ni Asha na si Hai ay gumagamit ng inuming tubig sa paglalaban ng mga damit at pag-aksaya ng kanilang mga mahalagang supply. Lalo siyang ikinagagalit nito, ngunit hindi siya gumagawa ng anumang aksyon. Nang gabing iyon, naranasan ni Asha ang isa pang nakakatakot na bangungot kung saan nabuhayan muli ang tsunami na bumaha sa kanyang gusali. Nanaginip siyang tumakas sa gulat at nagsimulang sumigaw sa kanyang pagtulog. Sa kabutihang palad, narinig ni Hai ang kanyang pagkabalisa at marahan siyang ginising. Sa muling pag-uusap ng dalawa, ipinaliwanag ni Asha kung paano matipid ang paggamit ng tubig. Pinayuhan din niya ang maliit na batang babae na lumayo sa mga electrical appliances at huwag makinig ng malakas sa radyo dahil maaari itong makaakit ng mga magnanakaw. Nagtanong si Hai tungkol sa silid na sarado ng mahabang panahon, ngunit sinabi sa kanya ni Asha na ito ay napakabaho, kaya dapat nilang iwasan ito. Nang maglaon, ang batang babae ay nakikinig sa radyo at nalaman na ang tulong ay ibinibigay sa ilang nakaligtas sa isang kalapit na lungsod. Nasasabik sa balitang ito, nilapitan niya si Asha at iminungkahi na subukan din nilang marating ang lungsod na iyon. Gayunpaman, tumanggi si Asha dahil naniniwala siyang masyadong mataas ang panganib. Ipinaliwanag niya na ang tubig ay pinamumugaran ng mga pating kaya walang paraan upang maabot nila ang kabilang lungsod. Nang marinig ito, tinawag siya ni Hai na duwag at lumabas ng silid. Pagkatapos ay nagpasya siyang lumabas ng mag-isa at nagsimulang gumawa ng balsa mula sa mga plastik na bote. Binalaan siya ni Asha tungkol sa mga panganib sa labas ng apartment, kabilang ang kakulangan ng pagkain at mga supply. Ngunit binaliwala ng batang babae ang kanyang mga alalahanin at sa halip ay naglabas ng flare gun. Ipinaliwanag niya na nakuha niya ito mula sa isang junkyard ilang araw na ang nakakaraan at iningatan ito para sa proteksyon mula noon. Nag-aalala si Asha nang makita ito dahil ang hindi sinasadyang pagpapaputok ng baril ay maaaring makaakit ng mga manloloob. Gayunpaman, hindi niya pinapagalitan si Hai at sinasabing ilang beses na niyang sinubukang umalis sa apartment, ngunit palaging nabigo. Habang pinag-uusapan ang kanilang sitwasyon, naalala ni Asha ang isang nakaraang pangyayari noong gusto niyang umalis sa kanyang tahanan. Pagod na siyang pinapaboran ng kanyang mga magulang ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Binibigyan siya ng lahat ng atensyon at mga bagay na gusto niya. Ito ay humantong sa isang malaking pagtatalo sa kanila at si Asha ay nagpasya na umalis sa bahay. Sa kasalukuyan, hinahanap ni Asha ang nawawalang kwintas na nahulog lang sa gilid ng kama. Ito ay nagpapatunay na hindi ito ninakaw ng batang babae. O baka mayroon na siya noon at ibinalik lang niya, hindi ko alam. Nakonsensya sa hindi pagkakaunawaan, humingi ng tawad si Asha sa kanya sa bandang huli. Kinabukasan, sa wakas ay umulan pagkatapos ng mahabang panahon at ang duo ay namamahala upang mangolekta ng maraming inuming tubig. Sa gitna ng aktibidad, sinimula ni Asha na mapagtanto na ang mabuhay ng mag-isa ay hindi ligtas sa katagalan. Mas mainam na manirahan sa isang komunidad kung saan hindi sila maabot ng mga magnanakaw. Kaya naman, nagbago ang isip ni Asha at nagpa siyang tulungan si Hai sa balsa. Nag-flashback ang eksena at nalaman namin na nang umalis si Asha sa bahay, sinundan siya ng kanyang kapatid. Naglakad sila sa mga kalye at dahan-dahang nagsimulang magbukas sa isa't isa. Ngunit nang magpasya silang umuwi, ang lungsod ay tinamaan ng isang napakalaking tsunami. Sinubukan ng dalawa na makatakas,
Ngunit hindi nakarating ang kapatid na babae at malungkot na namatay. Noon pa man ay sinisisi na ni Esha ang sarili dahil hindi niya nagawang protektahan ang kapatid. Pero ngayong may hay na siya sa buhay niya, nagsimula nang maghilom ang mga sugat niya. Sa kasalukuyan, binigay ni Esha kay Hay ang parehong kwintas bilang regalo, simbolikong inampon siya bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkaraan ng ilang araw, handa na ang balsa at naghahanda na sila na umalis. Gayunpaman, dumating ang sakuna nang hindi sinasadyang binuksan ni Hay ang radyo at naakit ang mga nagbabantang magnanakaw. Nag-udyok ito sa dalawa na mabilis na itapon ang kanilang mga gamit sa isang sulok. Nagtago si Hay sa loob ng peking pader, habang si Asha naman ay pumunta sa mabahong kwarto. Hindi nagtagal ay dumating ang mga magnanakaw at sinimulang sirain ang mga apartment. Hinanap nila ang mga pagkain na iniwan ni na Asha at Hay at napagtanto nila na maaaring may nakatira sa apartment. Nakakalungkot man, hindi ito nangangailangan ng maraming oras upang matuklasan ang maliit na batang babae malapit sa dingding. Habang naririnig ni Asha ang mga iyak ni Hay, binaha siya ng mga alaala ng kanyang kapatid na nasa panganib sa panahon ng tsunami at ang kanyang kawalan ng kakayahan na iligtas siya. Determinado na hindi na ulitin ang parehong pagkakamali, nagpasya si Asha na kumilos. Kinuha niya ang flare gun at lumabas sa pinagtataguan. Pagkatapos ay ginamit niya ito sa isa sa mga magnanakaw at pinamamahala ang patayin siya. Kasunod nito, nag-set up si Esha ng bitag at binuksan ang radyo para akitin ang mga natitirang magnanakaw. Habang papalapit sa kanya ang ilang lalaki, sinamantala ni Esha ang pagkakataong lumaban. Nagawa niyang pumatay ng isa pang lalaki sa pamamagitan ng paghampas ng gitara sa ulo nito. Ngunit ang pinuno ng grupo ay nagpadala ng higit pa sa kanyang mga tauhan upang hanapin siya. Pagkatapos ay umatras si Esha sa parehong mabahong silid na pinagtaguan niya kanina. Lumalabas na sinadya niyang inilagay ang mga bangkay para mapigilan ang mga magnanakaw. Kapag ang isa sa kanila ay pumasok sa silid, ginamit ni Asha ang mga bangkay upang takutin siya bago siya ginawang patay din. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang kutsilyo at maingat na sinimulan na alisin ang natitirang mga magnanakaw isa-isa. Sa kalaunan, naabot ni Asha ang pinuno at isang matinding away ang naganap sa pagitan nila. Sa panahon ng pakikibaka, silang tatlo, Asha, Hay, at ang pinuno ay nahulog sa tubig. Alam na ang mga pating ay nasa tubig, mabilis na dinala ni Asha ang batang babae sa isang taguan. Di nagtagal, lumitaw ang isang napakalaking pating at inatake ang pinuno, na pinatay siya sa lugar. Pagkatapos ay mabilis na sumakay sina Asha at Hay sa bangka ng magnanakaw. Sa kabutihang palad, ito ay puno ng pagkain at iba pang kinakailangang suplay. Kinaumagahan, nagising si Asha na may ngiti sa labi. Naisip mabuti na pumatay ng 1 toneladang tao na tulad nito. Sa wakas ay makakaasa na sila ni Hay sa isang bagong buhay na magkasama. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang mga videos na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.